Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo, at sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kaniyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapaluto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng Deuteronomio ay ang ikalimang aklat ng Pentateuch o Torah. Ang salitang Deuteronomio ay nangangahulugan ng pangalawang batas o kaya pangalawang beses na paglalahad ng batas. Ang buong aklat ay parang pagninilay ng mga nangyari sa mga Israelita mula sa paglabas nila sa Ehipto hanggang bago sila makapasok sa lupaing ipinangako sa kanila. Pinaalaala uli sa kanila dito ang batas na ibinigay sa kanila noong sa bundok ng Sinai pa sila. At na dito ay tinatawag na hindi bundok ng Sinai, kundi bundok ng Horeb. Ito'y parang speech ni Moises bago pumasok ang mga tao sa lupa na ipinangako sa kanila. Magtatapos na kanilang paglalakbay sa disyerto. Inihahanda na sila ni Moises na pumasok sa lupain ng Kanaan. Kaya sinabi ni Moises na dapat nilang isipin ang mga naganap sa kanila. Kakaiba ito. May Diyos na ba na naglabas ng kanyang bayan mula sa pag-aalipin? Wala. Kasi wala ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Gumawa siya ng maraming kababalaghan upang mailabas sila sa Ehipto. Tinuring sila ng Diyos mula sa apoy. Tinuruan sila ng Diyos mula sa apoy doon sa bundok ng Horeb. Patuloy niyang ipinaalaala sa kanila ang kanyang presensya sa pamagitan ng haliging apoy sa gabi at ng ulap sa araw.
Pinuksan niya ang mga bansang mas malalakas pa kaysa kanila kasi mahal niya sila. Patuloy niyang ipinakikita sa kanila na walang ibang Diyos kundi siya lamang. Kaya sila naman dapat nilang sundin ang kanyang mga utos at tuntunin at mga tuntunin na ibinigay niya sa kanila upang ipakita na mahal din nila siya. Ang pagsunod nila sa mga ito ang magbibigay sa kanila ng guarantee na mananatili sila sa lupain na ibibigay sa kanila. Malakas ang influensya ng mga propeta sa hilaga ng bansa sa pagsulat ng aklat ng Deuteronomio. Kahit maraming mga pangyayari at bahagi ng batas ay inulit lamang dito, matatagpuan natin sa aklat ng Exodo, Levitico at Bilang, may kakaibang emphasis dito. Ang pagkakaiba ay ang pagbibigay ng halaga sa pag-ibig. Ang gawa ng Diyos ay dahil sa mahal niya sila. Pati na ang batas ay binigay niya sa kanila kasi mahal niya ang kanyang bayan. Ang pagmamahal ay dapat suklian din ng pagmamahal. Mapapakita ng mga tao na mahal nila ang Diyos sa pagtupad nila sa kanyang mga batas at mga tuntunin. Kaya malakas ang emphasis sa pag-ibig. Hindi ba ito rin ang sinabi ni Jesus sa atin? Kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Magandang tingnan ang batas ng Diyos bilang tanda ng pagmamahal niya sa atin. Ito'y hindi pagkontrol sa atin. Inuutusan niya tayo kasi mahal niya tayo. Ginagabayan niya tayo. Sa paggawa din natin sa kanyang mga tuntunin, may papakita natin ang pagmamahal natin sa kanya. Nagtitiwala tayo sa kanyang salita at sinusunod natin ito. Kaya madalas din natin marinig sa mga salmo na mahal natin ang mga utos ng Diyos. Ang iyong salita, O Panginoon, ay nagbibigay buhay. Sa pagtupad namin ng iyong mga salita, nagkakaroon kami ng buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.